Good day everyone, I'm John Paulo Sabonete from HR3D at narito tayo upang tukuyin, alamin ang ilan sa mga events connected to labor incident here in the Philippines. So isa na ata sa hindi makakalimutang insidente na hanggang ngayon ay nababalita pa rin sa ilang mga news report ay ang pangyayari or insidente sa Tarlac dito sa Pilipinas na ang Hacienda Luisita Massacre na pagmamayari ng pamilya Cojuangco. Para sa pagpapatuloy, alamin natin kung kailan nga ba ito nangyari, sino makilalang personalidad na involved sa pangyayaring ito, ano ang mga pinag-ugatan, sino ang mga naging biktima at nabigyan ba sila ng hustisya. Ang Hacienda Luisita Massacre ay nangyari noong November 16, 2004 sa Tarlac dito sa Pilipinas at isa sa pinaka malalang trahedya na nangyari sa kasaysayan ng bansa kung saan nagsimula sa lupain na pamilya Cojuangco na dating kinabibilangan ng dating Pangulong Corazon Aquino. At isa sa pinagugatan kung bakit nangyari ito dahil sa ibinigay ng Supreme Court na kautusan according to Comprehensive Agrarian Reform Program or CARP of 1988 na dahilan ng pagsisimula ng mga pagsasagawa ng alyansa ng mga manggagawa ng Hacienda Luisita na ipaglaban ang kanilang hati sa lupain na ito. So, ang ginawa ng pamilya Cojuangco ay gumawa sila ng alternative land distribution sa mga manggagawa. Pero ayon sa mga manggagawa ay hindi sila nakakakuha ng benefits dito, kaya nagdemand sila ng fair share nito sa pinagsimulan ng protesta laban sa lupain na hindi maibigay-bigay ng pamilya Cojuangco hanggang sa ngayon. Ayon sa Manila Today News 2023 ay mayroong 7 na namatay sa insidente na ito na sina Adriano Calero Jr., James Pastillido, J.B. Basilio, Jesus Lazda, Jesse Valdez, June David at si Juancho Sanchez. Saad nga ng isa sa namatayan at saksi sa pangyayari sa araw na yon ay si Fernando Laza. Namatay ang aking kapatid sa mismong kubol namin, sa mismong ipinaglalaban namin, sa mismong barikada namin. Binaril sila ng mga militar at ng pamilya Cojuangco. This incident severely damaged credibility of government's land reform program and fueled called the genuine agrarian reform. Pero sa kabuuan ng ruling ng Supreme Court noong 2012 na nag-uutos na ibahagi ang lupa sa mga beneficiaries nito ay maraming challenges na hindi maibigay maski ang karapatang hustisya nila. And the massacre also served as a stark reminder of the risk-based labor activists and the violent response of labor protests in the country. At dahil nga sa mga pangyayaring ito, merong mga kilalang leader na ipinaglalaban or nagsusulong ng mga kanilang propaganda para ipaglaban ng kanilang karapatan sa mga lupain hanggang sa ngayon ay hindi nila makuha-kuha. At isa na dito o ang pinakamalaking kinakaharap na hamon sa ating bansa ay ang mga krimen kaugnay sa pagpatay ng mga kilalang leader na nakikipaglaban para sa karapatan ng mga manggagawa sa bansa. At isa dito si June Fernandez. Si June Fernandez ay isang veteran labor organizer residence in Binangonan, Rizal. He was known for his work in organization and mobilizing worker and fighting for social change. Siya rin ang bumuo ng Kilusang Mayo 1, Major Labor Federation of the Philippines. Nangyari ito noong September 29, 2023. At doon na nga naganap ang hindi inaasahang insidente kung saan namatay ang isang leader sa kanyang bahay sangkot ang mga pulis sa nagsagawa ng operasyon. Sinasabi nila na kaya daw ito namatay o pinatay dahil ito daw ay nandawan na usually ginagamit ng mga kapulisan sa panahon na ipinapatupad ang EJK. However, labor organization and human rights groups have disputed this claim, alleging that the operation was targeted and that warrant of arrest
are contained a different name. So sinasabi din ng ilan na mga kilala ni Jude Fernandez na ito daw ay matanda na para manlaban. At ginamit ang warrant of arrest sa kanya ay hindi naglalaban ng kanyang pangalan. Kumbaga iba yung pangalan na nandoon. Ang kanyang pagkamatay ay umani ng malawakang pagkondena mula sa mga organisasyong maggagawa at mga grupo na mayroong pinaglalaban kung saan ito ay patungkol sa karapatang pantao. Kapwa sa Pilipinas at sa buong mundo ay kinikilala itong isa sa pinakamalalang trahedya sa bansa. Nagdulak din ito na ipaalam na mahirap ang kinakaharap ng mga labor activists sa ating bansa dahil sa ganitong patayan na nangyayari. At hanggang sa ngayon ay nananawagan pa rin sila para sa hustisya ng kanilang leader na si Jude Fernandez.